Pero alam mo, Dayan, ito nga yung malaking problema eh. Yung isa sa mga pinakamasarap bisitahin sa Pilipinas, ito yung Bohol At Cebu. At Cebu. No? Pero nga dahil JC sa panahon ng mga sakuna talagang hindi may iwasan, ito nga nangyaring earthquake dyan sa Cebu at sa Bohol. Pero paano nga ba tayo nakakasiguro na safe tayo? At ano ba dapat yung mga initial nating gagawin sa mga ganitong klase ng kalamidad? So this morning, para bigyan tayo ng mga tips, advices at bigyan pa tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin ating very special guest this morning, si Dr. Romel Grutas, PhD, Senior Science Research Specialist ng FIVOLCS. Good morning po, Doc. Good morning. So, yung nangyari nung Tuesday sa Bohol ay nung nangyari 8:12 a.m. So, it's a magnitude 7.2. No? So, it's a reverse fault dun sa Bohol. And then, as of 6 a.m. Today, so we have recorded already 1,237 after. Wow! And, natin kanina. Kanina, ang report namin is 840 plus, Yes, so and 1,200 plus. 237. And yung 24 dyan, yan yung felt, yung naramdaman ng tao. So 24. 24 yung aftershocks. Sir, yung sinabi ninyo kanina, reverse fault siya. Yes. Anong ibig sabihin nito? So, may tinatawag tayong normal fault. So, pag extensional, usually normal fault lang, bababa yung isang block. So, ito naman ay compressional. So, iniipit. So, nagkaroon ng reverse fault. No? Okay. So, parang umilalim. Okay? So, yan yung reverse fault na nangyari. So, yun yung cause, no? Yun yung cause ng earthquake. Sir, bakit wala namang signs na magkakaroon ng tsunami dyan sa Bohol at sa Cebu? Yes, because yung epicentro ng Nasa lindol lupa. ay nasa lupa. So, hindi tayo mag-expect ng tsunami. So, usually ang tsunami ay sa tubig yan, and then you need a large magnitude earthquake and shallow, no, more than magnitude 6, and then kailangan may rupture sa ilalim. Pero Doc, a lot of our viewers, most especially ako, medyo guilty ako, hindi pa talaga alam yung proper training or kung ano po yung initial na gagawin, lalo na kapag may mga ganitong klase ng kalamidad. Siguro bigyan niyo po kami ng mga basic steps kung ano-ano po ba yung mga dapat gawin during earthquake. Okay, sinabi mo during earthquake, no? So, kapag usually mga seconds to minutes lang ang tinatagal niyan. So, usually kapag malakas siya, ay siyempre hindi tayo usually hindi tayo makakatayo kapag mga ganitong say intensity 7. So, during an earthquake, kailangan calm lang tayo, and then maghanap tayo ng isang matibay na table, and then Pumunta lang sa ilalim? Sa ilalim. Okay? And then, Kung walang table, Doc, ang pinakaunang protektahan natin ang ating ulo. Sinasabi nga ng mga doktor na mahirap operahan yung ulo compared sa sa ating kamay. So usually you cover yung head. Pero Doc, dapat ba maghanap ka ng open area or open space para mas malayo tayo sa mga falling debris? actually, yun yung kinalilituhan ko eh. Kung mas safe ba sa closed, Or sa sa enclosed, ilalim ng table? or sa open? Yes, usually kung inside nasa loob ka ng building, no? So kailangan mo yung mga Yung wala ka ng time to go down? Kasi during earthquake, no? So will take seconds Best to minutes. So best na protect mo yung head mo, and then go to under the table. Then after that, so kakalma, no? So that's the you go out. Alright. Same po ako pag nasa bahay lang din? Ganun din? Same lang din ang nasa what bahay. if pag nasa kotse po tayo nadatnan? Okay, pag nasa kotse tayo, and then we are crossing yung bridge or tulay. So kailangan tumigil muna tayo, and usually lumabas tayo, mas free tayo makakagalaw kapag nasa labas ng kotse. And then pag malapit tayo sa mga buildings, no? So iwasan natin 'yon kasi baka may mga glasses na bumagsak or mga parts ng buildings or walls na pwedeng tamaan yung ating kotse. So, or mga poste din, iwasan din bumagsak. na bumagsak. So, yun po ang kailangan natin. So kung hindi naman sa tulay, Doc, or wala namang building, ganyan, pwede kang patuloy mag-drive, or you really have to step out? You need to stop. Kasi yung sa ganito kalakas na magnitude na earthquake, no? We expect na may mga ground rolling yan, or parang nag-wave din yung kalsada, no? So hindi ka rin
pagmaneho. Alright. Doc, paano naman po dun sa mga na-trap, yung mga nabagsakan, ano po yung first aid or yung pinaka dapat po nilang unang gawin? No, so ito ang kailangan natin sa isang bahay or sa isang building, even sa opisina. Kailangan meron tayong kit. So yun yung kapag na-trap ka, may sugat, so ano mo muna yung Ano sarili po yung mo. mga laman ng first aid kit? So ang mga laman niyan, no? So kailangan yan, yung mga Band-aid. band-aid, yung alcohol or pang disinfect. And then yung kailangan usually meron ka ring survival kit that would last 3 to 5 days at Alright. least. Yung kailangan meron ka rin noon. Yan ang, no? yan So, ang wala kailangan pa mo ako. na-trap ka sa isang building, kailangan. Kasi yung usually yung mga rescuer, no? Kumisan malaking area, so baka hindi ka rin baka hindi ka ma-accommodate, no? So kailangan i-survive mo muna yung sarili mo. So kung hindi ka man nasaktan, so tulungan mo yung iba kapag nasa loob kayo ng Pero ng Doc, building. para naman dun sa during aftershocks, kunyari, ano naman po yung dapat gawin? Right. Yun sa aftershocks, ganun pa rin, same principle na kapag nag-aftershocks, so stay alert Mas lang safe na tayo. yun kasi di ba mas mahina na yun? Yes, Okay. yun yung, kaya tinatawag siyang aftershocks. Kasi, Actually, mahina siya. Doc, bakit nga ba nagkakaroon ng aftershocks? No? Particular dito sa Bohol earthquake. 1,000 plus, Hindi no? namin alam, marami ba yon or hindi naman? Bakit nagkakaroon ng aftershocks? Doc? Yes. Kapag may isang malakas na lindol, no? So ang pinaka-basic niyan yung meron tayong paggalaw ng dalawang doke. So kapag malakas, kailangang mag-stabilize. Yan yung isang term doon. Kailangang mag-stabilize yung block. And then para kasi parang may elastic rebound theory nung ni Reed, isang scientist. So kailangan mag-stabilize yung yung block na gumalaw. And then with that, nag-a-adjust siya. Okay? Pwedeng may bumabalik ng mga parts or may mga na-push na parte. So, base doon, yung paggalaw na yun, yun na yung mga aftershocks. Alright. Yung sinasabi natin para mag-stabilize yung At itong aftershocks, Doc, minomonitor din ba yung magnitude nito? Yes. Okay. So, yes, we monitored yung mga magnitude nito. So Okay? itong aftershocks, Doc, umaabot sa anong magnitude to ngayon dito sa So, Bohol? so base yung as of nung Tuesday, so meron na tayong mga magnitude 5, even 5. magnitude 5, 4, okay? Malakas 4, din, 4, no? 5, yes. Mga nararamdaman yan. Pero Doc, siguro for the benefit of our viewers, siguro ano po yung difference ng intensity sa magnitude? Yes, yan yung kailangan natin malaman. Yung magnitude, yan yung energy release. Doon sentro ng lindol. Okay? And then, once na nag-release na siya, nag-propagate na yung energy, then kung ano ang nararamdaman sa surface, so ibabaw ng lupa, sa building, and then yung na epekto sa tao, yan yung intensity. Alright. So pag malapit ka sa epicentro, mataas yung intensity na mararamdaman mo. Okay, habang papalayo ka na, ay mababa na yung intensity na mararamdaman mo. Pero So, Doc, bakit ba nagkaka-earthquake talaga? Ano bang main cause nito? yan yung main cause nito dahil ang Pilipinas ay nasa active, sinatawag nating Pacific Rim of Fire nung tayo pa yung mga estudyante. Yes, no? Pacific. So, dahil dyan, tayo ay napakataas yung seismicity or occurrences ng lindol dito sa Pilipinas, kagaya ng Japan din, na part din sila Yes. ng Pacific Rim. Yan yung dahil inuumpog tayo ng plates, no? Yung meron tayo sa Philippine Sea Plate, and then dito naman sa kabila sa west ay yung Eurasian Plate. Okay? So, specifically pala, Doc, no, talagang dangerous din talaga or malaki yung panganib sa Pilipinas pagdating sa mga lindol. Sa mga lindol. Akalain mo, parang grabe. Lagi na nga tayong binabagyo. Lagi Parang kumbaga tayong sa may fault lindol. line, sa buong mundo, fault line ang Pilipinas, parang ganun. Pero, sir, meron bang mga ibang countries na hindi nakaka-experience nito? Yes, like yung may mga parts, no? Hindi kasi ang lindol ay kailangan nasa boundary ka ng mga tectonic, yung pag-uumpugan ng mga
plates. ng dalawang plates, no? Kagaya dito sa atin sa Pilipinas, yung Palawan, napakababa. Nung halos walang mga earthquakes doon sa Palawan. Itong Palawan, sir, nakahiwalay siya sa plate ng Pilipinas. Ganun ba, sir? Hindi. Yung ang Palawan ay part siya ng gumagalaw na plate na Eurasian plate. Alright. Okay? So halos yung paggalaw niya ay sumasabay lang siya doon So, wala hindi siya talaga silang, inuumpog na yung ating yung Philippine archipelago. Ito ba, sir, mga earthquakes, meron ba tayong paraan or siguro in the future, meron ba tayong lead kung paano nga ba natin mapipredict ang mga earthquakes? Kasi yung mga bagyo kaya i-forecast, no? Pero itong mga lindol, parang seconds Biglaan before po kasi lang, doon mo lang malalaman. Yes, you said about yung paano natin mapipredict. Napakahirap sa mapredict pa nga sa ngayon ang lindol kasi kailangan pag nag-predict ka, you need to be accurate dun sa tatlong parameters. Kailangan yung lakas, gaano ba kalakas, yung magnitude, no? Then kung saan mangyayari, pangalawa. And then yung pangatlo, kailan, anong time siya mangyayari. Kung accurate ka dito sa dalawa, say magnitude 7 magkakaroon sa ganitong lugar kasi alam mo na yung mga active faults, no? And then alam mo na yung lugar and then ma-estimate mo na yung gaano kalakas, magnitude. Kung may mga historical ka na. And then ngayon, mamroblema ka kung kailan. Right. Yun yung which is the crucial crucial part. Kasi hindi naman kami pwedeng magsabi na okay, magkakaroon sa ganito, mahirap yung sa ganitong oras, mahirap i-predict yung. So JC, since alam naman natin na talagang malaki yung probability na maraming earthquake at marami pang kalamidad ang dadating sa ating bansa, siguro bilang para mas medyo hindi ganun kalaki yung dapat mismo tayo, may kusa tayo kung paano maging aware at mag-research na rin tayo kung paano tayo pangangalagaan natin yung sarili natin. Dahil sinabi nga ni Doc, pag may mga ganyan, hindi na rin na-accommodate lahat. So tandaan natin yung payo ni Doc, no? Ang sabi niya sa atin kanina, kapag nasa loob ka ng building, mag-take cover ka, no? Take cover or sa ilalim ng lamesa or takpan yung ulo ng kamay. No? At antayin mo lang matapos and then after that, that's the time you go out. Yes, pero yung best pa rin, Doc, correct me if I'm wrong, ay kailangan as much as possible makalabas ka sa open area. Yes. Kung saan walang debris. Walang debris. And then kung kailangan yung building, no? So 1.5 dapat yung distance mo kasi pag bumagsak yung building tapos may effect pa yan ng so almost 1.5 ka dapat dun sa distance ng isang babagsak na kung sa tingin mong babagsak na isang istruktura. Parang sa Metro Manila malabo yun. yung mga malalaki nating building, pag no? Sa Makati, paano ka magtatago? Oo. Anyway, Doc, siguro final message na lang po, Doc. So yung final message kailangan ay ang lindol nagiging makapaminsala siya kapag ang isang istruktura ay bumagsak, no? So isang risk natin ay may component diyan. Nandiyan na yung hazards, kung may hazards ka and then nandun ka sa lugar ng hazards. So ang kailangan mo na lang gawin ay anong magiging risk noon kapag mahina yung istruktura mo. So ang kailangan na lang gawin ay magkaroon ng engineering intervention na patibayin natin yung ating istruktura. Magiging safe tayo, mahimbing ang tulog natin pag alam natin yung ating bahay ay hindi babagsak. Matibay. Sabi nga nila, Doc, maglalagay daw sila ng gulong sa mga building para mo daw sasama. Ewan ko lang kung... Yes, marami tayong mga nilalagay dyan, yung mga structural engineers natin. Meron tayong mga dampers or pag mahaba yung building, may mga cross-bracing tayo para maging rigid yung building and then meron din yung yung parang gulong roller para halos sumasama lang siya. Yung mga tinatawag raming rubberized dumper base isolation base isolation. Okay, maraming salamat, Doc. Yan po si Dr. Romel Grutas, ang ating Senior Science Research Specialist mula sa PhilVolts.